Hi, this is Curvy, and you are listening to Car Talks with Averick and Jeannie! With Jeannie. Charot. Hi. Hi guys, today is Saturday. February 6, Yes. 2021. Diba? Yan. 2021 and it's already February. My God. Oo nga, dalawang buwan na agad. Dalawang buwan na agad. And we're still pandemic. Gusto naman pandemic? My God. Ayan. When will this end? Hopefully, di ba, in God's time. Sana naman. Anyway. Ayan. Sorry guys, medyo late ang aming upload. Kasi nga, last week, I'm sorry, dahil nga nagkaroon ako ng allergic rhinitis. Yan. Kasi, di ba, parang parang ang lamig-lamig ng mga past Weeks. past weeks. So, ayun, parang hindi maganda yung naging ano ko. Ayun, pakiramdam. Pero, wala akong COVID. Matagal naman na talaga ako may allergic rhinitis. Okay na nga yan Na-trigger lang ulit kasi nga, parang change ang weather, tapos parang nag-general cleaning kami sa bahay. Anyway, yun. Wow, uso pala sa inyo yun. Yabang mo na, hayop ka. Mukhang pangit ang yung bahay namin, pero nag-general cleaning naman kami. Hindi ko naman sinabing hindi maganda. Lagi lang kasi ako nandun. Tapos alam ko agad yung itsura ng bahay mo eh. Oo. Ano yan? Parang dusty house. Dusty. Ayun, yun nga. Hindi, ang pinakagusto ko talagang palitan sa bahay mo, yung kwarto mo eh. Darating tayo dyan, huwag kang mag-alala. Project Ken for 2021. New bed. Yeah, New bed. Kasi yung bed ko parang, high school pa ako eh. Totoo, yung foam ko na ginagamit, high school pa yun, pati yung bakal. Kasi di ba double deck yun? Kasi nga, share kami ng kapatid ko ni Alvin. Tagal na yun. High school pa kami. So, I think it's so time na. Gusto ko ng wood. Wood na Wag na wood frame. Meron kasing combination bakal and wood. Ayun. Di ba meron kayong anay? Ha? May anay ka. Meron nga, pero syempre, may pa-wood ka pa. Hindi. Aanayin lang yun. Oh my God, nag-aaway talaga tayo dito. May nakita kasi akong bed frame na, paano ko ba explain? Yung parang pinaka-frame bakal, yung paa bakal, pero yung patungan ng foam is wood. So, paano pa kaya siya akyatin ng anay, di ba? Nakakainin niya muna yung bakal, kung makakain niya yung bakal. Diba? Ididikit mo sa wall yung, Hindi, actually, iniisip ko siya igitna. Medyo igitna ko siya. Ay. Yeah, para medyo... Pero dapat ang bibili mong kama, yung maliit lang. Gusto ko nga yung yung size na nung... Lang. Basta yung size na nung foam ko. Yung gano'n na rin. Ganong size na. Ayun. Ayoko ng single kasi masyadong maliit. Sa laki kong to, diba? Ganun. So, diba? Okay, so moving on. Oo, wag mo nang pag-usapan ng kama sa bahay. Ayun. So, guys. So, what's our topic for today? Busy ganap eh. Ang daming ganap eh. Ang daming ganap kasi nga, alam mo yun, parang nawala lang tayo ng isang cycle ng podcast natin. So, ang dami na nangyari. Yeah. Of course. Ang daming happenings, may mga muntik pang ipapolis. Actually, hindi pala muntik. Ipapapolis at ipapabarangay. Oh my God. Bakit ka ba ipapapolis? Mamaya natin i-discuss yan. Okay. Sa end na ng podcast, I just want to clear my name. Oh my God. Yeah. Once and for all, Yeah. tell all, no holds barred statement and interview. Yes! Sana nakikinig sila. Feeling ko hindi, kasi parang binlock ako sa Facebook. Okay kasi lang. Hinahanap ko, hindi ko makita. Okay lang. It's her loss kasi she wouldn't hear your side kasi alam mo yun, medyo na siya tawag to, black na yung utak niya sa mga nangyayari. So, well, mamaya natin pag-usapan. So, for today, we decided, actually, last week pa talaga namin itong topic. Sana matuwa sila. Kasi, may bagong labas sa Netflix. Like, Actually, a few weeks ago, maganda siya na movie. Maganda siya. Ewan ko, sana yung iba ano mo yun, yung same ng wavelength ng utak. Same sila, yung mga makikinig sa atin, maintindihan nila yung pinanood natin, which is White Tiger. ang ganda. Yeah. It's an Indian movie. Kasama si Priyanka, pero not so. Chopra. Si Priyanka Chopra, na asawa ni Joe Jonas. Tama ba? Basta Jonas Kineme. Jonas Brothers. Pero, hindi naman ganun. Pivotal yung niya rin. Yung role niya. Book pala kasi yan. Oo nga, book siya. Yes, basa ko nga. So, ayan. Yung mga gustong manood, nasa Netflix po siya. Yes, White Tiger. Ayan. Tapos,
kung i-rate ko yung movie, ano lang siya sa akin? 8 out of 10. Grabe, ako sa akin 10. 8 out of 10. It's a 10 for me. Kasi, parang, knowing India, yung case system nila. Kasi nga, paano ko nalaman yung about sa case system? Kung sa pinag-aaralan natin siya ng high school tayo. Mga boss namin sa previous, kahit na sa company ko ngayon, sa kasi previous Indian company, Indian sila. Then, yung iba doon, nagkwento nga sila na they're from the upper class caste system. Kaya, they have these businesses, they are educated. Pero, yun nga, yung mga nasa lower class ng caste system ng India is, I think, yun yung pinakita ng The White Tiger. Yeah, Ganon. pinakamababa. Lowest of the lowest poor. Sila, feeling ko nga mas poorest of the poor sila eh. Kasi yung mga, yung mga Kesa yung dito. dito sa atin sa Pilipinas, mas malala sa kanila. As in, Nasa culture kasi nila eh. sa culture kasi nila na merong Leveling. aliping sa gigilid. Yun na yung term. Pero alam ko sa ngayon parang hindi na siya ganun, pero it is still existing. Existing pa rin talaga siya. Sabi ni Mr. K. Charot. Ay, before we start, shout out. Shout out. Sa Mag-shout mga out pa tayo. Oo, shout out muna tayo sa mga nakikinig sa atin. Pala, nakakalimutan. Sila Miss D, si Basta Ramir, si Attorney. Siya syempre yung pinaka-love naming friend na nagtatampo na naman dahil di naman daw namin sinama. Charot. Si Jana. Oy, Jana, baka naman. Si Ate Jel. Oo, Holy Calamari ka naman. Char. At yung mga bago naming followers. Uy, oo. Alam mo, totoo ako. May nag-message sa akin. Nag-DM sa akin sa IG. Ah, talaga? Oo. Ayun. Natutuwa naman daw sila. Ayun. Thank you so much. We will try to be more consistent with our content. Oo, depende sa mga ganap kasi hindi kumbaga trip lang naman talaga namin to. So hindi na yung 100% ng attention talaga ng commitment namin sa podcast na to. Syempre, we have life tawag to outside of this. So, yeah. So, yun. Anyways, going back. So, White Tiger. Before we start, yung White Tiger is a film about the story of, ano nga bang pangalan niya? Si Balram. Balram. Pero, iniba niya kasi yung pangalan niya ng, nung yumaman na siya. Si Ashok. Oo, yung pangalan ng boss niya, Ashok, pero iniba niya yung last name niya. So, ang pinaka, nung story is, his rise to become successful. Kinuwento niya. Paano siya naging successful? How yung lahat ng pinagdaanan niya, paghihirap niya, it came to a point na spoiler, may minurder siya. Yung good and bad side ng pagiging successful. So, yun. True. Ayaw natin ikwento, pero let's just discuss yung mga characters and yung mismong direction and yung mismong story. Story. So, let's start with the lead character. Si Balram, ang galing. Hindi ko nakalimutan ko yung name niya, no? Anyway, basta siya si Balram. Ako, para sa akin, sobrang... Ang ganda ang tindi ng character progression niya. Pero parang, hindi ko rin siya masisi. Kasi parang nasa DNA niya eh. Na slave siya. Tapos, ang tingin niya dun sa amo niya is Diyos, family. Na parang, he won't be able to survive without them. Tapos, dumating pa sa point na parang, oh, you are our family. Kahit hindi mo ako bayaran, I will serve you. Yes, nagkaroon na nga siya ng obsession eh. To the point na, ewan ko, iniisip ko nga na baka naging obsessed na siya kay Ashok. Kasi merong scene doon na... Ayun, down na down si Ashok na parang... Pinapakain niya. Kasi nga, iniwanan siya ni Priyanka. Pangalan ng jowa niya. Basta ni Priyanka. Si Pretty. Si Miss Pretty, yun. Si Miss Pretty Pink Eme. Ganon. Iniwanan siya Pretty ba? Miss Pretty nga ba? Ewan ko. Basta yun, si Priyanka na lang. Si Priyanka. Si Priyanka, iniwanan siya. Siya yung, alam mo yun, alam ko nga, naging bakla na siya, naging jowa-jowa na siya. Pretty ba o Pinky? Basta yun na yun. Basta, nakalimutan na namin. Ganun. Umabot siya sa ganung point na obsessed na siya. Tapos parang nauntog na lang siya, may certain na nangyayari na scene. Na very pivotal na doon niya na-realize na parang, oh my God, all this time. Parang ginagago nyo na lang ako. Parang you're taking advantage of me because of the system, because siguro of the caste system, because nga mahirap siya. Nabibigay kasi ng amo niya nung boss niya
yung pangangailangan niya, na-fulfill siya. Kaya in return, ayun nga, pinagdadrive niya without any pay. Diba? Kahit huwag niyo na akong bayaran, sabi niya, kahit huwag niyo na akong bayaran. Okay lang. Tapos, nagugulat siya, binigyan siya ng pera ni Priyanka, diba? Tapos, oh my God. Parang nagtaka pa siya. Nagtaka pa siya, bakit siya binigyan ng pera? Parang ginagawa lang naman yung serbisyo niya. Parang ganun. So, doon mo makikita yung parang, ano ba to? Ano ba masasabi? Yung malungkot na side, yung totoong nangyayari sa system sa India. Feeling ko talaga nangyayari pa rin until now. Ako yung movie, para sa akin, hindi ko siya nakita as story lang ng India. I think, parang siya naging story ng situation natin ngayon, lalo na sa Pilipinas. Alam mo, applicable din siya dito sa Pilipinas. Parang walang pinagkaiba. Wala lang case system, pero in a way, parang may ganun tayong, kasi parang sa atin, kumbaga may leveling. yung mayaman lalo. Yung mahirap, nagsistay dun sa situation nila. Kasi, yun nga, tulad ng sabi ko nung una, nakatatak na si DNA nila na parang, dito lang tayo, hanggang dito lang tayo. Pero, in a way, si Balram, bata pa lang siya, iba yung thinking niya. Oo, gusto niya mag-aral di ba? Kaso hindi natuloy kasi nga daw, wala nga daw pera yung tatay niya, tama ba ako? Actually, more on kasalanan ng lola. Lola pala, kasi nga yung perang tama ba ako? Parang, instead of you studying, mag-work ka. Tulungan mo na lang ako dito para kumita ng pera. Parang gano'n. Di ba nga, nakaprepare na siya bigyan na yung bag niya kukunin na siya Biglang, wag daw. Sabi kasi parang na-offeran siya ng scholarship. Na-offeran siya ng scholarship, pag-aaralin siya. Actually, doon ako nabibisit sa lola. Doon ako nanggigigil. Parang kung pinayagan niya sana yung apo niya, way out na nila yun way out na nila from poverty. Diba? Pinipigilan niya Tapos, yung, ewan ko pero tingin ko, merong, yung culture na yan, meron yan dito sa Pilipinas, yung parang you have to give back. Oo. Sa parents, family mo, sa parents, sa grandparents. Pero kasi ang nakakainis dun sa lola ni Balram, pinapersa siya. Sabi niya, magpadala ka nga dito ng pera. Di ba? Ba't ito lang ang dala mong pera? Tapos sabi pa niya, pinapersa siya on the culture na ipapakasal kita dito sa babaeng to para umangat na yung buhay natin. Which is ayaw niya, di ba? Sabi niya, no, hindi ako magpapakasal. Ganyan. Tapos parang nagalit ng lola. Di ba? Yung mga toxic culture, ng parang may kita mo merong resemblance din dito sa Pilipinas kahit papaano. Ako nga nung mga actually ang pinaka gusto kong part yung first part Pero bago natin discuss yun, discuss muna natin yung mga characters. Nga pala, wala na tayo. Let's move on sa next character, which is yung Stork. Stork. Ang Stork yung tawag na doon sa tatay ni... Oo nga pala. Sorry, nalimutan ko. Yung mga character sa movie, pinangalanan niya. Animal names. Animal names. Yung Stork, yun yung tatay ni Ashok, which is yung amo niya. Oo. Tapos yung anak, ano nga bang tawag na doon sa anak? Hindi ko na na-capture Basta, yun. Kung pinanood nyo at gusto nyo panoorin, ganun yung pangalan niya sa mga... Nilabel niya. Oo, nilabelan niya. So, yung tatay, parang, yung typical na asyendero. Mayaman. Mayaman. So, kinamkam yung lupa. Tapos, since siya yung may-ari ng lupa, yung mga taong nakatira doon, ginawa niya slave. Oo, so, parang kumukumbra siya ng pera. Every time, kung may benta ka, ganito. Pag wala kang benta, wala kang sasaktan ka, ganun. Hanggang sa, ayun yung nakakainis doon, naging part na siya ng buhay ng mga taong nakatira doon na, kailangan meron tayong maibigay or else masasaktan tayo. Nagkaroon sila ng, parang na-instill sa kanila yung ganong thinking, nakakainis, nakakapanggigil. Tapos let's move on dun sa anak, which is yung si Ashok na, yung pinakaamo talaga ni ang maganda kay Ashok kasi, si Ashok, laking siya, parang laking states siya. So yung thinking niya, westernized, liberated. So, pero, in a way, hindi pa rin niya, parang ganito yun parang, he is aware, pero he's not doing anything. Kasi, in-enslave pa rin niya si Balram. Slave pa rin yung, mabait siya, kung sa mabait. Pero, ang trato niya pa rin kay Balram is mababa pa rin kaysa sa kanya. Kasi, driver niya. So, alam mo, wala lang. Bigla ko lang naisip. Kasi, di ba White Tiger ang ewan ko ngayon ko lang isip, pero di ko sinearch. Kasi yung kotse, di ba, Pajero? Pajero is parang cheetah or basta wild cat.
in Japanese. So, tiger, wala. Ganun. Kinonek ko lang. Di ba? May possible ko lang. Alam mo ba kung bakit white tiger yung ano? Yung, parang nire-represent niya yung sarili niya dun eh. Hindi, yung white tiger kasi, lumalabas sige, lang why? yan once in a generation. Oo. Once Kaya, in a generation. Siya yun. Kaya white tiger yung title ng movie. Hindi, wala lang. Kinonek ko lang. Nga, no, sabi pa dyan. Anyways. So, para kasing, yung story ni Balram and Balram himself is very unusual dun sa ano niya, sa situation niya, dun sa lugar nila, na parang bihira lang yung ganun, na parang from super lowest of low, tas hanggang sa naging mayaman siya. Plus, ano pa ba masasabi ko kay Ashok? Ano siya, tawag to, dahil nga sobrang westernized na siya, ayun, di ba parang nagkaroon siya ng konting depression? Naging na-depression nung nakipag-walay sa kanya si Priyanka. Hindi niya na alam saan pupulutin ang sarili niya. Kailangan pang, alam mo yun, kailangan pa ng assistance ng kapatid niya, ng tatay niya. Nakita mo yung yung difference ng problema niya sa problema ni Balram? Di ba? Oo, di ba? Problema ni Balram, paano kumain? Paano mabubuhay? Paano mag-survive? Siya, problema niya, love life. Di ba? So, doon mo makikita yung kababawan din ni Ashok. Kung, di ba, parang napaka-nonsense na. Pero, lahat naman tayo nagkakaproblema ng love life. Pero, isipin natin, may mga ibang taong hindi kumakain. They have problema nila is paano sila mas mabubuhay. worse. Yes, they have much worse problem than us. So, or dun sa mga taong nagkakaroon ng problema sa love life. Anyway, yun lang. Pero, nalungkot lang ako sa fate niya sa story. Kasi nga, sorry, spoiler alert! Na he was murdered. Minurder siya. Actually, yun din yung hindi ko gustong part. Nangyari. Kung tutusin, wala namang talagang reason for him to die. Pero kasi, ayun nga parang nauntog na si Balram sa situation. Tapos, he turned to Ashok, kaya siya nagalit. Pinatay niya. Then he ran away with 4 million rupees o dollars. Basta pera. Sa pera na pang feeling ko doon siya nagkaroon ng doon siya nauntog nung nalaman niyang yung pera is for bribe. Tapos parang doon niya na realize na lahat ng dahil doon sa bribe na yon kasi nga 'di ba politics. Nagkaroon parang alam mo yon naapektuhan yung mga nasa mababang. Tama ba? Nagigets mo ba ako? Parang sila yung mga nasa mas mababa sa case system, sila yung nagkakaroon ng, sila yung may direct impact nung pagbabribe na ginagawa ni when in fact, yung pera na yun is galing sa kanila. Sa kanila, oo, diba? Kasi sila yung naghihirap Oo, sa mga sila yung nasa taxpayers. field, sila yung nasa labas, na nagtatrabaho, kumukubra lang yung may-ari ng lupa. Tapos, kaya nga yung movie na it reminded me of Parasite. Oo. No, di ba? Parang. Parasite, di ba? Ano dun din yung yung idea. Idea ng mahirap at mayaman, di ba? Sa Parasite naman, pinakita naman dun yung difference ng mayaman sa mahirap. Kasi nakatira sila underground. Underground, oo, di ba? Hindi sila pinapakita. Oo. Tapos yung mga amo nila nakatira sa mataas na lugar. Yes, di ba? Ayun. Kaya it reminded me of Parasite. Ayun. Tapos, let's move on dun sa asawa ni Ashok. Si Priyanka. Oh my God. Ano naman siya? Alam mo, kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng storya itong movie. Actually. Diba? Diba kung hindi siya lasing, kung hindi siya nag-drive, hindi niya masasagasaan yung bata. Na, alam mo, ang worst din nun Hindi yung sa story, diba nakabangga sila. Tapos, pinapapirma ng affidavit si Balram na siya yung may gawa ng oh my God. Actually, hindi siya hindi siya tapos, mangmang. Hindi siya mangmang, alam niya Pero alam kasi niya. dahil nga meron siyang, meron siyang utang na loob sa family, dun sa bosses niya. Wala siya magawa. Umiiyak na nga siya, pero oo lang siya ng oo Yes. Ganun lang siya. Pero umiiyak na siya kasi alam niya yung mangyayari sa kanya. Ikukulong siya. He will be, will charged for the murder. Kahit wala siyang ginawa. Diba? Kaya, mabait naman si parang nasa tamang pag-iisip naman si Priyanka. Na, napaka-bullshit ang gagawin niyo. Bakit siya yung ako naman makikipag-usap, which is yung ngayon nangyari. Siya ba yung nakapag-usap? Siya, diba? Para i-drop na yung charges against him. Na lalabas na lang na aksidente ang lahat. Parang ganon. Sa akin kasi, parang nakita ko yung character niya as tulad ni Ashok. Aware din siya. Kasi western pero, siya pala.
siya naman yung tipo ng may gustong gawin pero hindi makagawa ng kahit ano kasi may pumipigil sa kanya. Oo. Kasi asawa siya ni Ashok. At saka, ang gusto ko lang dun kay Priyanka, yung role ni Priyanka. Dahil nga, laking Amerika na siya. Sa States, equal lahat sa babae. Pag babae ka, you can voice out. Di ba nakikita mo, pinipigil, binabastos siya ng kapatid ni Ashok. Oo, parang... Babae ka rito. Oo. Babae ka lang, wala kang karapatan. Wala kang alam dito. Wala kang alam dito. Usapang pamilya lang to, babae ka lang. Pero siya, di ba, lumalaban siya. No, fuck you. Fuck you, di ba? So, yun lang yung gusto kong part, gusto ko sa role ni Priyanka. Dahil nga westernized na siya. At saka maganda yung ginawa niya, iniwan niya si Ashok. Oo. Toxic na rin, na-toxic na rin siya sa relasyon nila eh. Pero diba? di ba kasal sila? Oo, kasal sila. So, kasi di ba parang may part na nasa kotse sila, kotse ba sila? Hindi. Sabi nung kapatid niya na parang ipapadala na yung divorce papers. Oo, di ba? So, doon siya parang nalungkot na naman. Depressed si Ashok. Actually, doon nagsimula yung parang nakita ni Balram na, shit, yung amo ko pala weak din. Kasi parang, nung time na na-depress si Ashok, doon siya napaisip na parang, okay, pwede ko pala siyang lukohin. Kasi, diba, vulnerable siya. Doon din naisip na, ganda, ibenta ko nga yung yung gas niya. Di ba? Ang gago, no? Gamitin ko kaya yung Uber yung Pajero. Ginawa Uber yung Pajero. Tapos ginagawa niya ng mga sira na wala naman. Di ba? Hindi, utak rin siya kasi, alam mo, extra income eh. Extra income. Doon nga na-realize na parang, okay, di ba? inuutakan mo ko. Diba? Kasi parang nawala na, simula nung pinapirma siya nung affidavit, something. Naisip niya na parang, nawala na siya ng respeto. Parang, binitawan mo ko sa ere. So ngayon parang okay, ginagawa mo yun sa akin. I'll get even. Oo. Kasi 'di ba, ito, doon na tayo sa mga magagandang parts. Okay, go. Ang gusto ko sa yung part doon yung una, yung nagkukwento siya. Na parang sinabi ni Balram na parang sorry. Sobrang enslaved kami. Na parang kahit ibigay mo sa kanya ang susi ng kanyang kalayaan, ibabato niya yun sa'yo at mumurahin ka pa niya. Mumurahin ka pa rin niya, di ba? Na parang, shit, ang ganda nung line na yun. Ang gusto kong line doon yung, shinare ko yun eh, yung sabi niya, teka lang, hanapin ko sa Instagram, yung medyo patapos na yung movie, yung sabi niya, wait, binubuksan ko sa Instagram, there are only 2 ways to get to the top, crime or politics. True. Diba? Totoo naman. Hindi naman literal na papatay ka ng tao or crime. Pero gagawa ka ng something. Gagawa ka ng mali. Minsan you have to kiss ass. Para lang ma-reach mo yung top, diba? Ma-reach mo yung... It's the bitter truth. Fake it till you make it. Ganun, diba? So, totoo yan. Crime or... Ano yan? Meron namang talagang nagiging successful based on hard work. Pero let's be honest, not everyone is siguro, on that path or on that road. Siguro 90% hard work, 10% sipsep, 10% luck, 10%, alam mo yun, paninirang corruption. Oh my God, corruption, bitch. Yung corruption kasi, hindi lang naman yan sa politics eh. Corruption comes in different ways eh. Oh my God, parang gusto mo sa ang corruption kasi, hindi lang naman sa pera yan. So alam mo yung pandaraya, minsan in broad daylight. Yung ganito lang eh, yung kunyari sa office, simpleng pag-print mo ng personal something mo. Yes. Paggamit mo ng personal ng office supplies for your personal consumption. Kukuha ng ballpen, kukuha ka ng paper or what. Another example is yung hindi mo dinedeclare yung mga tamang information for your own good. Diba? Makaangat-angat ka lang. That's corruption, bitch. Parang may pinaghuhugutan. Wala. Moving on. So, balik tayo sa movie naman. Nagulo na naman ako. Ayun nga, parang yun yung sad truth naman talaga. Diba? Kaya minsan, alam mo yun, kung ikaw ay maprinsipyong tao, hindi ka talaga aangat sa buhay.
Oo. Diba? Hindi ka talaga angat sa buhay. Kasi Sa totoo lang. hindi mo masisikmura. Hindi mo masisikmura yung kagaguhan, kabulshitan, Kasi pag the nagnegosyo unfairness ka, of everything. pag, Diba? pag nagnegosyo ka, may mga times din na parang, oops, kailangan natin magpadulas dito kay ganito. Exactly. Para mabigyan tayo ng permit na ganito. Diba? Tapos kunyari, malaki-laki na yung kumpanya mo, mga bidding, ganyan. No? Syempre, blood money. padulas ka na naman kay ganito. Diba? Bigay ka ng ganito kay ganyan. Kahit nasabihin mo na small gifts, pero ano it's kasi bribery. Bribery na yan eh. Alam mo, parang minsan nga hindi ako naniniwala kasi sa office namin, feeling ko naman lahat ng company, merong ethics something na bawal ka mag-accept ng gifts. Pero meron amounting to certain amount. Pag ganitong certain amount, okay lang. Pag higher than this X amount, bribery na yon. Pero for me kasi, whatever amount ibigay mo, kahit anong bagay yan na ibigay mo. Kahit diba? Mga ballpen. Kahit ballpen lang, kahit pamapamay pa yan. Kahit ano yan. Alam mo yun, para magkaroon ka lang at your own advantage, bribery na yun eh. Corruption na yun eh. So, well. Pero yung ibang companies, mahigpit talaga sa ganyan. Hindi talaga sila tumatanggap ng kahit ano. Yes, may mga ganyan naman talaga. Pero, may mga companies na nagsiset sila ng standard. Anyway, wala na naman tayo sa White Tiger kasi, ayun nga. Pero ako, ang hindi ko lang medyo nagustuhan na part is, parang hindi na siya kailangan sa story. Alin? Yung nagnanarrate siya, yung in-email na yung yung Chinese Prime Minister. Ako naman, yung Chinese Prime Minister, ako naman kasi, ang tingin ko doon is, kasi na-email niya na yung Chinese Prime Minister eh. Andun na siya sa level na yun eh. Ibig sabihin, he made it. Diba? Sa akin lang Tsaka, ang naalala ko kasi, di ba nga, ang mga companies sa pinasukan ko, Excel, then yung ngayon, lahat ng main offices nila, parang Silicon Valley nila sa India is Bangalore. In Bangalore, yung di ba, New Delhi is the capital, tapos Bangalore, kumbaga parang siyang Makati dito sa atin. So, lahat ng CBD. CBD, Central Business District. So, lahat ng pera na pumapasok sa, sa economy, lahat doon. Kaya doon siya nagtayo ng business niya. Alam mo, ang galing niya eh. Tuwa ako sa kanya. Talino eh. Ang talino niya. Di ba, sinumbong niya lahat ng drivers na may expired. Tama ba ako? Una na niya munang ginawa is kinlear na muna yung pangalan niya. Binayaran niya. Yung nakuha niyang pera, ibinigay niya doon sa Chief of Police. Oo. Nakita wanted na nga siya. Wanted na siya. Ang sabi niya, parang tinanong siya, para saan tong pera na to? For the things that you will do for me. Diba? Parang pa-thank you na nga niya eh. Pakita niya na yung picture niya, naka-wanted na siya for murder eh. Pero sinabi niya kasi na parang, every other Indian guy looks like me. So, diba? Pinahuli niya, diba? Tangin na. Tapos, yung mga pinahuli niya, yun yung kinuha niyang mga driver niya for his quote-unquote business. Uber. Parang Uber, car hailing business, parang ganon. Taxi ba yun? Taxi? Hindi. Parang taxi, parang rent-a-car, ganon. Tapos with driver, parang ganon. Kasi yun yung alam niya eh. Ang galing din niya, tinayo niyang business yung alam niyang gawin. Kasi yun lang alam niya, pagda-drive. Yun lang, pagiging driver. Then, tsaka diba ang ginawa niya is, nag-observe siya. Ano ba yung yung palaging meron. Kung ano ang... Na marami. Diba? Tinignan niya na, ay, shucks, ang daming parang sumasakay. Daming pasahero, maraming walang kotse. Kailangan ng kotse. Ng mga walang kotse. So, ito yung business ko, i-cater ko. Ang galing nga eh. Ang ginawa niya, pinamper niya yung mga driver niya. Yes, diba? Maayos ang sahod. Diba? Tapos pag nakabangga, which talagang, siya mismo ang binigyan niya ng importance yun, parang safety ng drivers niya, parang, this is not his fault. This is on my hands, ganyan. Tsaka, di ba, merong isang scene doon na may naagrabyado yung driver niya, which related dun sa una nilang nabanggang bata. Tama ba ako? Hindi. Iba pa ba yun? Brother yun. Namatay yung bata, tapos may brother siya. So, pinuntahan niya yung family. Sabi niya, okay, wala kayong source of income. Kukunin kong driver yung anak mo. I will take care of him. Pero doon niya nga nakita na parang related yung nabangga nila doon sa... Mainit na yung tubig. Patukuha. Oh my God. Nag-whistle tone si Mariah. Sorry guys, ang daming ganap. Yes, ang daming ganap. So, ayun, napaka, yung movie na yan, sobrang
eye-opener. Maganda talaga siya. Ganda siya, swear. Ang ganda niya. Gusto ko na yung mga ganyang movie. May meaning. May meaning. Hindi, may sense. Hindi, medyo, siguro maraming maboboard kasi marami sa atin ang gusto action, romance, drama. Ito kasi medyo, hindi naman medyo. Social issues. Issues oo. Talagang nangyayari siya sa panahon natin, even before. At saka talagang pinakita doon na parang, kung ako yung Indian, magagalit ako eh. Oo, alam mo, hindi na iniisip ko eh. Di ba? Sirang-sira Sirang-sira ang Indian government. Oo. Corrupt government. Sabi ko, hindi ko sinasearch eh. Di ba ito na-censor sa ano? Oo, di ba? Ano ba to? I-issue ba to sa India, tong moving to? Kasi kasiraan sa gobyerno yan. Kaya siguro sa Netflix yung nirelease eh. Oo, sa Netflix lang. Pero kasi kahit na, worldwide ang makakanood. So, makikita ng mga tao from other countries, ay, ganito pala nangyayari sa India. Diba? This is what's really happening in India. Talaga so, what's the government doing about it? Diba? Ang lala. Ang sabi pa nga niya, it's parang there's two sides of ano yung lugar na yun. Bangalore ba yun? Or, basta, sinabi yung place, parang dark and bright side. Bright side, Ayun. Nakakalungkot lang. Pero, yung pagiging, ayun nga, katulad ng sinabi mo kanina, yung mga successful na tao, malamang sa malamang, hindi sa iniisipan hindi ko natin sila lalahat. Hindi ko nilalahat, hindi ko sila iniisipan na masama, pero may ginawa rin silang katarantaduhan to reach the top. To get there. To get there. Diba? We know. Kasi, we know. Alam mo kung bakit? Bakit? Si mama nga minsan nagkukwentuhan kami. Sabi niya, ay, parang hindi ko dapat ikwento eh. Pero parang sabi niya, parang sabi niya, mapapaisip ka na lang kasi ikaw, nagtatrabaho ka everyday, ginagawa mo lahat. Pero bakit hindi ka successful? Tapos yung mga tao sa paligid mo, questionable yung ginagawa. Tapos sila yung blessed, sila yung maraming pera. Minsan may isip mo, insecure ka lang eh. Pero hindi eh. Hindi eh. Alam mo yun, ginagawa mo yung trabaho mo na malinis, yung alam mo yun, yung payak. Diba? You're doing the right thing at the best that you know, pero here you are, may ibang tao na, alam mo yun, nanlalamang. So, talagang alam mo talaga kung saan galing yung pera. Yes, kung saan galing, saan hinugot yung production. Hindi mo alam kung saan nila hinugot, 'di ba? So sabi ko, minsan na lang eh. Kasi wala kang magagawa eh. Ako sa mga ganyang instances, wala akong magagawa eh. Ano lang naman ako, hamak na associate, 'di ba? Hamak na nagtatrabaho, hindi naman ako big boss sa kumpanya kung saan kumpanya ako galing. Diba? Ano magagawa ko? Iniisip ko na lang karma. Bahala kayo sa buhay niyo. Ako naman, I believe in very bad karma. Diba? Ako naman, ang lagi ko naman take sa ganyan is parang, ang lagi ko sinasabi is, at the end of the day, hindi ka naman pwede magyabang sa akin. Pag lalo kung kilala mo. Lalo kung kilala ko at alam ko naman kung saan galing yung pera. Parang, hindi sa naiingit ka or na-intimidate ka sa kanila. Parang, hindi ko kasi kaya yung ginagawa mo eh. Hindi, parang, minsan parang mapapaisip ka, gawin ko rin kaya yung ginagawa mo. Alam mo, ako naman, hindi ako sa nagmamalinis. Baka sabihin ng mga ibang nating listeners na nagmamalinis ako. I had a fair share ng, alam mo yun, yung panggagancho. Alam mo yun, yun nga, fake it till you make it. Pero kasi minsan, babalikan ka eh. Na-experience ko na yan. Babalikan ka ka talaga. Kaya alam mo yun. May balik. May balik talaga eh. Maaring ngayon, okay ka, mayaman ka. Minsan nga digital eh. Agad-agad, ayan na. Yung karma, diba? Minsan nga kakagawa mo lang nung deed, ayan na, yung karma. Kaya minsan, alam mo yun, mapapaisip ka na lang, ay, sige. Pero there are times na nagtitweak pa rin ako. Pero not as brutal ng mga nakikita ko. Diba? So, kaya katulad ng sinabi mo, I'm not impressed kung alam mo. Oo, 'di ba? I'm not impressed of the mga ginagawa sa mga outcome ng ginagawa mo. Well, in fact, alam ko yung ginagawa mo, how you make it to that position. Although ako naman, I'm happy for those people na successful, na okay yung buhay. Pero syempre, tao ka lang, napapaisip ka, okay, paano kaya kung gawin ko yung ginagawa niya? Jumoin kaya ako. Diba? Diba? Pero hindi eh. Parang sa akin kasi parang, andun ako sa point ng buhay ko na parang, masaya na ako na alam ko na,
wala akong tinatapakang tao. Yun na lang din. Me too. Oo. Yung parang, at the end of the day, pag bago ka humiga, alam mo na wala kang inabuso, wala kang niloko. Yes, wala kang tinatarantado, wala kang, alam mo yun. Yun na lang. Kasi, di ba, pag minsan, napaka-cliche, tatanungin ko, what is happiness? What is happiness for you? Oh, happiness. Nung dati, parang hirap eh. Parang sabi mo, happiness for me is pag nagkaroon ako ng 5 million. Mga ganon. Yeah, happiness for me pag may bahay na ako sa Ayala, Alabang, ganyan. Pero hindi. Pag you will reach a certain age na parang, ano ba yung happiness? Happiness for me is makatulog ako ng more than 8 hours. Mga ganyan. Kumakain ka ng Kumakain ka more than 3 times a day. Di ba? Na pagbukas mo ng wallet mo, meron kang pera. Pagbukas mo ng bank account mo, may pera ka. Although hindi ganun kalaki, pero it's enough for you to survive for the next few months. Mga ganun. Kaya, minsan let's just be thankful. Yeah, oo. Di ba? Ayun. Kayo guys, any realizations on the movie? Sa movie yun yung mga realizations ko. Alam mo yun? Yan, 35 minutes. 35 minutes pa? Ano ba yan? May pwede pa. May pwesto. Charot. Ayun lang. Yun lang nakita ko maganda sa White Tiger. Ayun nga, again, it's a 10 for me. Ako 8. Ayun lang, ayokong part yung pinatay si Ashok. Kasi, alam mo, feeling ko feeling. Hindi na kailangan. Parang hindi niya deserve mamatay. Kasi honestly, mabait naman siya eh. Mabait siya. Parang ganito lang yun. Parang hindi naman niya kasalanan na pinanganak siya dun sa klase ng buhay na meron siya. Na minana niya sa tatay niya. Kumbaga, kung anong meron siya, minana lang niya yun. Oh, it's just because of circumstance. Hindi niya ginusto. Though meron siyang pagkukulang. Meron siyang mali din. Hindi. Meron siyang choice. Meron siyang choice not to go that way. Pero he chose to go that way. Kaya nga, may mali rin siya. Parang may lax din sa sa judgment niya, sa parang kasi yung character niya parang talagang weak eh. Oo, weak talaga. Kasi parang sumusunod na nga lang siya. Hindi kasi nga parang gusto niya i-please yung family niya. Since hindi naman siya lumaki doon. Parang it's his way of parang giving back to his family. Kasi parang it's now his time to serve his family. Parang parehas lang sila ni Balram in a way. Si Balram kasi ginagawa niya para sa pamilya niya. Si Ashok ganun din. Pero ibang circumstance nga. Iba yung circumstance nila kasing dalawa eh. Yun nga. Kaya, alam mo yun, naisip ko rin na minsan may nabasa ko na tawag to, bakit ka ba mahirap? Yung ganun. Minsan hindi mo naman talaga choice maging mahirap because of circumstance. Diba? Kaya yung kaya naman ako masasabi ko, yung estado ng buhay namin ngayon hindi nasing ganda as before. It's because of circumstance. Hindi naman yung ginusto na magulang ko, hindi ko naman yung ginusto. Because of circumstance. Yun lang, syempre, yung circumstance na yun, it's because of choice. May mga choice din sila, may choice din ako. Pero minsan, yung mga choices natin, hindi talaga makapalag sa circumstance. Alam mo yan, gets mo ba? So, yung mga ganon. Kaya, shit happens. Shit happens, diba? Life is full of bullshit. Kaya nga parang, tama-tama talaga yung kasabihan. That's life. That's life, diba? Yun lang, life is not fair. Hindi, parang doon mo rin may isip na parang, at the end of the day, you really can't control everything around you. Oo. Yeah. Na meron sa buhay mo. Parang gusto nating isipin, minsan ganun tayo eh. Magiging religious na ako sa part na to. Oh my God! Kasi parang in a way, ang tao, ang thinking niya, I control my life. Whatever happens to me, I'm in control. Ako may gawa nun. Pero if you look at the bigger picture, ang laki-laki ng mundo, ang laki-laki ng universe, tas ganito ka lang kaliit. Tapos yung ginagawa mo, feeling mo big deal na yun, pero it's not. It's nothing. Kaya nga minsan, anong tawag to? Di ba, tawag to? Because of climate change. Di ba, let's conserve, let's not use plastic, let's recycle. Katulad na lang yan, ang ginagawa ko, pag wala ng straw, minsan, strawless. Okay, meron akong bakal na straw. Para alam mo yun, maka-help sa environment. May ganun. Diyos ko, parang parang ako lang ang gumagawa nun. So, anong sense pa yung percentage ng ginagawa ko, parang napakaliit lang na percentage to help the environment. Mga ganun. Sabi ko, ano ba yan? Parang ako lang naman yung nagbabakal na straw. Parang ako lang yung nagiging earth-friendly, pero ang dami naka-straw, diba? So, parang minsan,
may mapapaisip ka, May sense ba may talaga? sense ba yung pinagagawa? Oo, di ba? May sense ba ito pinagagawa ko? Di ba? Well, Kaya, siguro anyway, iba naman yun. Parang feeling ko, iba naman yung tinutukoy mo. Pero yeah. yung sa akin kasi parang, pinipilit kasi natin na, tayo yung may control. Pero, in reality, parang hindi. Tapos may mga, may mga theory pa nga na Na ano? parang, meron talaga tayong alter ego? Parang, Charot. alam mo yung mga, sci-fi movies. Okay, hindi ko na-gets. Parang, Sample. ito, feeling mo, isa lang yung life mo. Pero, in reality, Mhm. meron pang isa. Ano, parang Oblivion? Parang, Alam mo, nga ni Tom Cruise yung Oblivion? sabi nga, May siyang alter life. may nabasa ako sa sa isa kong basta may nabasa ako somewhere. Aray ko. Sabi daw, gusto mo maiba yung buhay mo, Oo. think differently. Kasi in a different life, in a different Aray time, ko. you are successful. Parang shit So, nga no. Parang totoo, parang Ewan ko. ako medyo baliw-baliw rin ako minsan. Naniniwala ako sa mga ganun, parang feeling ko talaga yung ako, may isa pang ako. Oh my God. Pero yung ako na yun, Parang The iba Matrix. Iba yung buhay na. Gets mo? Parang The Matrix Kasi- ba to? Basta, Iba yung ang sarili. hirap mag-explain sa mga Oo. sa mga weird Minsan may weird. nagiging nerdy ka. Oo. Pero alam mo na tawag to, yung The Matrix na movie, Mm. ng Keanu Reeves, medyo naniniwala ako doon. Ano yung sabi nung The Architect? Everything is about choice. Diba? Diba? Yung pag-iisip natin, it's choice. Yung the way we do everything, it's your choice. Diba? Parang, wala lang, na-entra ko lang. Hindi kasi alam mo, kung hindi ako nagiging nagpapakamatalino, pero alam mo, natutuwa nga ako, buti na lang nasa Netflix ng The Matrix. Kasi before, favorite ko talaga yung The Matrix. Though medyo may pang matalino level talaga siya. Lalo yung sa Matrix, Reloaded. Reloaded, yung kausap na ni Neo, si Architect. Ang haba nun eh. Dati sinerch ko pa yun sa Google kung ano yung pinagsasabi ni The Architect. Well, nasa Netflix na ngayon, may subs. Basta ang parang pinupunto niya, kaya niya ginawa ang The Matrix. Kasi everything is about choice. Ang humans, alam mo yun, ang tawag to, sinasabi ni The Architect, kaya niya ginawa yung The Matrix para lahat ng buhay ng tao may lead na. Kasi tayong mga humans, magulo. Meron tayong tinatawag na choice. Free Yung will. choice, yung free will at choice natin, yun yung daw sinasabi nagpapagulo ng buhay natin. Kaya Well, in ginawa fact, niya ang pwede The naman nating gawing maayos. Maayos, meron tayong lead na May sa gagawin. Direction na. Kumbaga naka-imprint programmed na. Kaya niya ginawa ang The Matrix. Kaya doon sa movie, ineradicate niya ang mga Yung tao. choice. Oo. Para walang choice. Kasi ang choice yun yung nagpapagulo sa buhay natin. Which is, kung isipin mo, oo nga, totoo. Di ba? Alam mo na, ewan ko, pero Kasi parang kung puno ka, two things may happen to you. Maging tissue paper ka. maging Maging papel ka. maging papel ka or maging cabinet ka. Pero pag kunyari nasa The Matrix ka, puno ka, ito mangyayari sa iyo. Papel ka lang, Naka-imprint ganyan. na, 'di ba? Ayun, alam pag pinanood mo yung part na yun, talagang Yung mga geeks dyan, yung mga nerdy. Bakla ako pero medyo geek din ako. Ayun, ang ganda ng scene na yun. 'Di ba nga sinabi ni Architect doon, you have two choice, binigyan niya ng dalawang choice yan. Love or Zion. Tapos, ayun, yun lang. So, nung pinili niya yung door going to love kay Trinity, di ba, mamamatay dun si Trinity. Human ka nga, sabi niya. Human ka nga. Ayun, nagets mo ba? Ayun. Anyway, woo! Nakakaloka. Ano? Dahil sa White Tiger, napunta tayo sa The Matrix. Diba din? Pero favorite yun. Ayan. 43 minutes na. So, I guess, okay na tayo sa White Tiger. Yeah. I think so. May gusto pa idagdag. Wala, maganda siya. Panoorin nyo. So, Ayan. maganda siya. Ayan, gusto ko pala mag-shoutout sa mga Blinks. Congratulations Oh my God, sa mga ayan na siya. mga Pilipino lang malakas dahil lumabas na ang numbers, and the numbers are turns in. out nasa top 3. Pang number 3 ang Philippines na nag-view Viewer. ng Blackpink the show. Ibig sabihin maraming pera ang Pilipino. Oo nga, actually maraming nga nagme-message, nag-Twitter na parang to think na we are in a pandemic. Tas Pilipinas, di naman ganun kayaman. Di ba? Pero, nakanood ng the show. Diba? Magkano ang binayad mo doon? At maraming nakanood. Kaya nga,
to think na meron kang ex, well, ikaw kaya mo magbayad, pero yung ibang iba. tao, 'di ba? Ibig sabihin, meron silang pambayad. Kasi yung number 1, US. Pangalawa, Thailand. Kasi understood, ando si Lisa. Yeah. Yung number 1, US. Kasi Ma'am, anong number? maraming taga-US. Bakit anasan ang South Korea? Ba't hindi sila nanonood? Hindi, yung South Korea nasa top 10, pero hindi sila nasa top 5. Tama. Pilipinas nasa top 5. Kasi alam ko, sumunod sa Pilipinas, Mexico, tapos parang Japan, then South Korea, parang ganun. Oh. I forgot, don't take my word for it. Baka ayaw nilang manood. Charot! Hindi, kasi to be honest with you, ang Blackpink sa South Korea, ano ba yan? Hindi nila masyadong iniistan nila, pero hindi nila masyadong appreciate. Kasi ang Blackpink, na yan eh. Hindi talaga siya yung hindi siya yung typical K-pop. Kasi westernized na talaga ang sound ng Blackpink. Ako, I don't know, ha? Ewan ko. Hindi naman ako masyadong Hindi kasi yung mga tito and tita Blinks will understand. Kasi yung mga unang K-pop talaga, iba talagang sound, mga pa-cute. Ang pinaka-perfect example dyan is yung Twice. And Wonder Girls. Girls' Generation. Iyon. Sai, mga ganun. Ganun yung mga old K-pop. Kasi ang Blackpink, tas siguro isa rin sa issue kung bakit hindi masyadong naiistan sa South Korean Blackpink. Kasi yung mga lyrics nila, maraming English. Maraming English na, lalo na yung yung first album nila. Hindi ba masyadong sa South Korea ang English? Hindi, parang parang Thailand, no? Hindi masyadong in a way, parang unti-unti nang inaano na lang yung English. Pero normally, hindi talaga sila nag-English. Well, ewan ko. Baka hindi nang talaga nila trip ang Blackpink. Parang lang din yan dito sa atin sa Pilipinas Time ni Charisse Pempenko. Oo, hindi. Diba? Hindi sumikat si Charisse na sikat na sikat. Pero to be honest, sobrang galing ni Charisse. Oo, hindi siya sikat. Sikat siya dito sa atin, pero not as much sa US, 'di ba? Talagang celebrated siya, well dito sa atin hindi. Actually, nakakalungkot The talent is there, pero kasi wala Hindi tsaka siguro nung time na lumabas siya, nagkasabay niya sila Sarah Geronimo, 'di ba? Tsaka aminin na natin sa Pilipinas, more talaga tayo sa looks. Sa pesang niya. Hindi masyado sa talent. Pansinin mo yung mga grupo na hindi masyadong yung Fourth Impact. Yung Fourth Impact. Yung nasa magagaling yun. Philippines Got Talent. Magagaling yun, pero di ba? Wali sila. Sikat naman sila, kilala sila, pero yung ina-expect mo na sobrang magiging sikat, ganyan. Hindi. Sino sumisikat? Ano yan? Sino? Mga na-tiktokers. Ay, nako. Kaya nga ngayon, hindi na ako, yung mga, sorry siguro dahil tita na nga tayo. Ako ang ini-stan ko pa rin na mga talents. Yung mga sila Regine. Yeah, Regine, Sarah Geronimo, Martin Rivera, yung mga talent. Kyla. Yes, yan ang mga JR. Yan talagang sinasabi kong talent. That's what you call effing talent. Yung mga ngayon. Ako, favorite ko talaga si Nina. Yeah, ako rin. Nina or Kyla, Nina ako. Ako, Juris. Hindi ako masyado sa Rosel Nava. Oh my God. Classic yun. Super duper classic tito Rosel na. Pero kasi yun nga, yung mga talent ngayon na pinagkukuha ng ABS at Kaya hindi ako masyadong sa PBB Kasi totoo naman. Di ba? Alam mo Kinuha talaga nila yung mga... May face value. Pero when it comes to talent, come on, ano ba? Pero aminin na natin. Pero may mga nag-emerge naman na okay, like sino ba Pero versus sa 2 and 7, alin? 2 ako. Na mga talents. When it comes to talent management. Oo naman. Hindi Diba? lang, kasi, ang pangit sa GMA, oh my God, I'm sorry GMA. Kumbaga alam mo yun, hindi sila marunong sa packaging. Andun eh. May talent, may mukha. Yes, may talent. Ano pangalan to? Sino bang singer nila? Si Julian San Jose. Alam mo, galing na galing ako sa batang yun. Actually, underrated siya. She can do guitars, biritera, pwede rin siya umarte, sumasayaw. Pero, nasa GMA siya, pero hindi siya sumisikat ng sikat na sikat siya, pero, alam mo yun,
may iaabot pa siya. May iaabot pa siya. Baka kaya niya makipagsabayan ka na Sarah Geronimo eh. True. Though si Sarah is, ano na. Iba na. Ibang Parang level na Regine siya eh. levels na yan. Oo, iba na siya eh. Ilang years na ba sa industry si Sarah? Basta high school pa tayo. May 20 Star, na. more, siguro may 20 na. Star for a Night. Siguro Oh my mga God, pag 2002, iniisip ko yun, 2003. feeling ko tanda ko na kasi nung time na iniispan ko si Sarah, yung yung Hoy, nag-concert pa siya sa Hindi. school natin. alam mo, fan talaga ako ni Sarah kasi hindi pa yan sikat. Lumalaban pa yan sa yung Saan? contest, yung pinanalunan. Oo. Ano yung contest na yun? Ano yun? Star for a Night na. Ayun. Pinapanood ko siya Tas yung doon. TV pa namin How dare you? Hindi ganon. Hoy, na pinapanood ko TV. si Sarah. Yung anong TV? Dipindot, sige. Dipihit, sige. Dipihit. Basta, Nanonood ako gabi. ano? Hindi ako natutulog. Inaabangan ko talaga sa gabi. Star for a Night every Oo, Saturday oo. yan. Ako naman, dahil nga bilang bakla-bakla na ako noon, si Regine, kasi alam mo naman. Gusto ko talaga si Sarah. Tapos, If you're going to ask me who's the greatest performer in the world, Regine Velasquez. ay, grabe siya. Mama, baka naman. Alam mo, she's di ba, living legend to si Regine for me. Anyway, pero Sarah, iba kasi si Sarah eh. Total performer niya si Sarah. Parang ang tingin ko sa kanya, parang pinapackage niya yung, ilang minutes na, daldal na naman tayong daldal. Pinapackage niya yung sarili niya as parang Beyonce. Parang ganun. Hindi na siya bumibire. Triple threat siya. Triple threat, parang J-Lo, maarte, sumasayaw, kumakanta. Ayun. Yung. Dami yung sinabi. Umentra lang ako ng Blackpink eh. Napunta na tayo sa entertainment industry. Di ba? Yeah. Pero ayun nga, kaya yung mga artists ngayon, sino ba mga artists ngayon? Wala lang na kilala sa kanila. Hindi na ako nanonood. Alam mo, basta yung mga galing PBB, hindi ko sila kilala. Masyado yun sila Mayma. Lately ko na lang sila nalaman. Pakilala. Hindi na. Sila Hindi na ako Mayma. nanonood ng TV. Hindi, Sorry. yun nga. Kasi yung paano sila nag-umpisa, hindi ko nasundan yun kasi parang wala akong pakialam. Parang, alam mo yun, hindi ko sila gusto. I'm sorry. Yung yabang niya. I'm sorry. Hindi talaga. Siguro, they're not my cup of tea. Diba? Yun sila, si Ronnie Alonte, yung crush ko yan. Pero kasi, alam mo na, ang mo. gusto mo girl trends eh. Tang-inang yan. Alam mo, talent kasi yun. Guys, talent talaga yun. Sige, subukan mo maging part ng grupo na hindi magsabay-sabay. Ang hirap kaya. Bakit? Hindi sila nag-practice. Yun lang yun. Gago, yung mga dancer nakita sa TikTok. May mga ginawa nila, ginaya nila yung girl trends. Hirap na hirap silang hindi magsabay-sabay. Di ba? Ibig sabihin lang, hindi sila nag-practice. Ano ba? Di ba? Ganun lang yun. Uy, grabe ba ang magalit sa ating girl trends? I don't care. Charot. I don't care, di ba? Before you go out on stage, mag-practice ka. Ika ni Songbird, ni Regine, whatever talent you have, make it your second nature. Ayun, taray. Di ba? Totoo naman, di ba? Sinabi niya yun. When you're on Gawin mo stage, siyang parang paghinga mo. alter ego mo na. Parang si Beyonce, di ba? Pag nagpa-perform siya, may alter ego siya. Si Sasha Fierce. Sasha Fierce. Diba? So, surrounded by your embrace. Buisit. Charot. Kumanta na si Tanga. Di ba? Ayun. Basta. Anyways, Ayun. may sasabihin ka pa? Wala na. Dami ka nang dinaldan. So, yun. Let me just clear my name. Ito na. Dito na Oh tayo sa my medyo God. seryosong part. Sige, go. I have the last 8 minutes. Actually, 7 minutes. Yan. Go. So, may gusto ko kasing magpa-police at magpa-barangay sa akin. So, Oh my God. gusto ko lang tanungin, bakit po? Kasi ganito yan, guys. Last 2019, nag-invest. Actually, creditor ako ng Lion City Finance Group. Mhm. Tapos, out of, wala lang, syempre, gusto mo i-share yung blessings mo. Mhm. Nakwento mo sa mga... Actually, share mo nga sa akin yan eh. Shinare ko sa mga closest friends ko. Tapos sa Offer mo office, sa akin yan. nakwento ko rin doon sa dalawa kong kasama. Mhm. Hindi ko na sila papangalanan, alam na nila kung sino sila. Mhm. Ano yun? Ending, hindi ko naman sila pinilit. Wala namang pilitan To na join. naganap. Yung isa pa nga in-invite ko sa seminar ng company. Pumunta siya. Mhm. So ako, ang thinking ko, naintindihan niya yung seminar. Oo, yung ins and Ayan. outs. Ayan. So, tapos yung isa, in-invite ko, hindi umattend. Sabi niya, okay na yan. Mhm, mhm. Edi, nagpasok na sila ng pera, 50,000 each. Mhm. Yan. Tapos ngayon, syempre nagka-problema yung company. Mhm. Ako, yung tinotoxic Mhm. nung isa. Yung isa, medyo tinoxic din ako, pero
nagsabi ako sa kanya na parang, bakit ako yung, ginugulo? At ako yung kino-question nyo? To think na hindi naman ako si Lion City. So, sa gusto magpapulis at magpabarangay sa akin, sana, ayusin nyo naman. At saka, kung may gagawin kayong legal steps talaga, diba, compile your evidence, yung matibay na ebidensya. Well, sa akin, kung meron. Actually, hindi na kasi kailangan umabot sa point na papabarangay ako at papapulis. Kasi wala namang saysay. Kasi, in the first place, I am not Lion City. I am merely just a creditor as well. Tulad nila, same position. May pera din ako doon. Hindi ko maintindihan bakit ako yung dinadrag. Ako yung pinipilit ipapulis. When hindi ko naman talaga ginamit yung pera nila. Nag-remit lang ako. At meron silang kontrata. Binigyan din sila ng promissory note. May pangalan doon na nakapirma. Ano rin siya, tawag. Are you even on the signatories? Wala. Oh, wala. So, wala. Yung 50,000, niremit ko lang. Ako nagbigay dun sa company. Pero other than that, wala naman akong nakuha. Kung iniisip nila na may kinita ko sa kanila, commission yun. May commission base kasi si company. So, magkano lang yun? 1.5? Gusto niyo pa ba yung 1.5? Ibibigay ko sa inyo. Yung may gusto niyo. Pero kasi yung 50,000 niyo wala talaga sa akin. At hindi ko rin sisirain yung pangalan ko sa halagang 50,000. Ayun. So, medyo na-stress talaga ako kasi hinaharas ako, pinipilit kunin yung address ko. Kung ikaw na tao ka, matino ka, kung gusto mo magsampa ka na lang. Kasi tulad ng ginawa ko doon sa ex ko, hindi ko na sinabi na ipapabarangay kita, papapulis kita. Ginawa ko na lang. So, ikaw kung may gagawin ka, gawin mo na lang. At siguraduhin mong tama lahat ng akusasyon mo sa akin. Kasi, tulad niya, dinideny mo na kinalat mo sa office. Bakit nakarating sa akin na alam nila na ipapapulis mo at ipapabarangay mo ko? Kung hindi ka nagdaldal or kung wala kang sinabihan, ba't nakarating sa akin? So, yung mere fact na may nakaalam na ibang tao, paninirang puri na yun sa akin. At yung fact na nakarating sa isa sa mga matataas na boss sa company, at nakarating pa sa akin na may nagtanong-tanong kayo na kung valid ba na i-ethics point ako na para matanggal ako sa office or magkaroon ako ng record. Bakit po? Yun. So, medyo seryoso ako. Kasi, na-stress talaga ako. Hindi dahil sa guilty ako. Na-stress ako kasi tahimik akong tao at wala akong inaway, wala akong ginamit. Tulad ng sabi ko kanina, hindi ako naghahangad ng sobrang laking pera. Nag-invest lang din ako. At kung may kinita man ako, wala yun sa pera nyo. Dahil may nag-invest under my team, sa team ko, na ibang tao na malaking halaga. Kaya, nakakobra ako ng malaki. Pero, para sabihin nyo na kinobra ko yung pera nyo at binulsa ko, parang mali naman po yun. At, kasama kayo dun sa GC, at yung pinagsasabi nyo dun sa mga creditors na parang yung tono nyo is may kinuha sila, nyo, yung, gumamit kasi ng term na nyo. Paso na yung promissory note nyo. Hindi naman po kami si Lion City. So, 'di ba? Sinasabi nyo na hindi kayo bastos, hindi nyo basta alam na mga tao 'yan sa group chat. Maraming witness, na screenshot ko lahat ng messages. So, sana stop na yung panghaharas. Kasi hindi talaga ako si Lion City. Kung gusto nyo magkaso, kasuhan nyo si Lion City. Si Mark Genesis Gonzalez. Nagpapangalanan ako. Siya yung CEO siya yung may-ari So, kami mga creditors, naiipit kami. Lalo na mga taong hindi nag-iisip kung ano ba talaga. Sana, naiintindihan nyo na investment yan. It's something that you are willing to lose. You win some, you lose some. Ganun lang yan. Huwag kayong nang toxic ng tao na nag-invite lang naman sa inyo. Ano kayo? Minor? Na hindi nyo alam? Na na pinilit kayo? Wala namang ganong nangyari. Ikaw ba? Albert, bigyan mo ako 50. Gagawin mo? Di ba hindi? Of course. Ba't ko bibigyan? Wala ako noon. Ba't ka magpupunta sa ATM mo, magwi-withdraw ka at bibigay mo sa akin? Wala namang ganong nangyari. So, sana ayus-ayusin nyo.
At wag kayo nananakot kasi hindi naman po ako natatakot dahil unang-una, wala akong ginawang masama. Yun lang. Sabihin ka pa? Wala na. Sige na, 59 minutes. Ayan. So, salamat sa mga nakinig. Pasensya na sa pag-rant ko ng konti. Pero sana nakikinig at kung yung mga nakinig, pakisabi doon sa gusto magpapulis at magpabarangay sa akin, ayusin niya yung tono niya kasi hindi ako si Lion City. Tiger Salamat. City. Bye! Thank you guys!